people! Welcome back to my channel. This is your Mama San. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama San ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng Mama San ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo? Syempre, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Sana lahat kayo ay okay na okay at syempre safe lang lagi. Syempre, una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama San Vlogs at talaga naman sa mga nag-pray para sa akin ng bonggang-bongga. Thank you so much, guys. Na-appreciate ko yun, guys, yung mga message ninyo na get well soon. Ayan, sa awa ng Diyos, ano bang update sa mata ko? So, medyo okay naman sa awa ng Diyos, nakakatulog naman ako ng maigi, wala naman ako nararamdaman na kahit anong kirot. So talagang tuloy-tuloy na ang paggaling niya. I hope na sana talaga. Siyempre, nandoon na patuloy pa rin tayo umiinom ng gamot. Medyo nakakaloka lang. Dami ko iniinom ng gamot. May gamot sa high blood, may gamot sa ganito. Ay, nako, nakakaloka ang mga gamot na yan. Pero siyempre, kailangan natin sundin ng doktor para mas mapanatili natin ang ating kalusugan na bonggang-bongga. At sa hawa ng Diyos, guys, nakakakita na ang mata ko. So, ayan, tatanggalin ko. So, ayan. Oh, di ba? Nakikita ko yan. 1, 2, 3. Oh, dati hindi. So, yun. So, sobrang linaw, sobrang sharp. As in talagang ang kulay-kulay ng mundo. Ganon. Pero, syempre, kailangan ko lagay yung salamin kasi protection para hindi maalikabukan yung loob. Kasi yun yung sinasabi ng doktor, bawal alikabukan, bawal ang tubig. So, yun. So, kaya hindi pa ako naliligo, guys. Charot, pwede naman maligo ng katawan. Siguro bukas na. Ayun, medyo tinatamad pa ako. Pero nagpupunas naman ako pagising ko sa umaga, tapos tatanghali, and then, ayun, sa gabi. Bago ako matulog, ayun. At maaga ako natutulog, guys. So, di ba? Ang bongga, kaya fresh tayo. Hindi pa tayo pwede pumunta sa school kasi hindi pa ako pwede ma-expose. Ayun. Ay, may chika pala ako sa inyo. Kahapon may gumawa dito ng internet namin. Grabe, ha? Pagsundo ko sa kanya doon sa baba, ay nako, para siyang Mr. International, nakakaloka. Ang gwapo-gwapo niya. Siyempre, kitang-kita ko yung kagapuhan niya kasi nakakakita na yung dalawang mata ko, di ba? Dati parang hindi ko masyado naaninig yung mukha. Pero ngayon, oh my gosh, nakakaloka. Gusto ko nga lumandi, charot. So yun, gaga, hindi pwede, syempre. Ando doon tayo na, ayun, healing at sana magtuloy-tuloy na. Di ba? So yun. At ito na, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magugustuhan nyo ang mga pasabog natin chika ngayong araw na to. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Mrs. Earth International Air, tayo ang nagwagi. So another crown for the Philippines dahil nga kagahapon ay nag-title na naman ang ating pambato dito sa Mrs. Earth International Air, o di ba? So yun. So ito talaga, ang masasabi ko talaga, hindi talaga maawat talaga ang galing ng mga pinalalaban natin sa mga international pageant. At talagang masasabi ko naman, bongga, dahil ayun nga, syempre, another crown for the Philippines na naman. So ito lang ang patunay na talagang unstoppable talaga ang ganda ng Pilipina pagdating sa international pageant. Mapa-Mr., mapa-Mrs. at Miss, talagang masasabi ko, tunay na powerhouse ang Pilipinas sa galing at syempre sa caliber na pinapakita natin sa entablado. So yun, congratulations sa bagong Mrs. Earth International Air. O, diba? Bongga ng title ko. Ano na ng title. Anyway, congratulations. Filipina Pride. Another Filipina Pride yan. At ito ang sumunod natin, chika. Sabing ganon, Mama Sam, anong masasabi mo sa mga pambato ng Venezuela sa susunod na taon sa international pageant? So, meron na nga silang Miss Universe, may Miss World at Miss International na sila. Well, ang masasabi ko ay congratulations and sana mag-play sila ng bongga-bongga. Maganda yung kahinatnan nila nung nakaraan taon, itong 2024 kasi
fourth runner-up yung Miss Universe nila, tapos third runner-up naman sa Miss International, kung hindi ako nagkakamali. And then, another international runners-up naman sila sa Intercontinental. Kaya, congratulations sa Venezuela. So, yun. So, patuloy pa rin naman sila namamayagpag at ayun nga lang, medyo nahihirapan silang sumungkit ng corona. Baka malay mo, itong 2025 ay isa sa kanila ay makapag-uwi ng corona. So, yun. Ang ayoko lang sa mga girls nila ngayon, alam mo yun, yung hindi sila nagta-try na mag-transform ng bonggang-bongga. So, medyo nawo-worry nga ako dito sa pambato nila sa Miss Universe kasi maganda siya. Hindi ko lang alam ngayon, yung mga nakikita kong picture, parang she look matured, kung wag nyo naman sana masamain. Ayun, so medyo parang sabi ko, ay nako, mukhang mahihirapan to. But malay natin, meron pa naman siyang 1 year na paghahanda para sa Miss Universe. Di ba? Matagal pa naman yung Miss Universe by October or November pa naman. So at least, di ba, makapag-transform siya ng bonggang-bongga. So good luck, di ba? Good luck sa kanila. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, mama, sa mano naman masasabi mo, kay Mr. International Nigeria. Ay nako, grabe. Yummy na panalo pa. So yun yung masasabi ko. In fairness, sa lahat ng mga Mr. International na candidates ng Nigeria, ito ang pinaka nagustuhan ko. Kasi mukha siyang malinis, mukha siyang delicious, mukha siyang malaki, ganon. Di ba? Parang ang sexy niyan tignan. Kahapon nakapanood ko yung photoshoot niya. Oh my gosh, mabaliw-baliw ako sa kanya. Charot. Ang ano kasi, ang ganda ng katawan. Tapos alam mo yun, ang tangkad. Actually, gusto ko siya makita in person. Kaya nga, bukas yung kanilang preliminary competition, I think, pupunta ako ng bonggang-bongga. Charot. So, yun, parang makita ko lang to in person. So, parang feeling ko, carry ko naman ng lumabas. I think, talagang pupuntahan ko to. Makita ko lang siya talaga na di ba? Alam na ninyo yon. Kasi di ba, ang ganda ng katawan, nakakaloka. Diyos ko, sabi ko nga kay Gazel kagabi, oh my gosh, pag inuring ka yan, oh my gosh, para ka nang nasa langit. Di ba? Grabe, ang panalo. Winner, hindi ba kayo nagagandahan sa kanya? So, ang ganda ng katawan na, in fairness. So, yan. Ay, nako, nakakaloka, aga-aga. Kasi ang ganda talaga, ang ganda ng mukha, ang ganda ng mata, ang ganda ng katawan. Tapos mukhang, nako po, grabe. Ang haba ng mga everything sa kanya. Charot! So, yun. So, good luck, di ba? At ito ang sumunod natin, chika. So, ang ating Miss Universe Asia, ayun nga, nakabalik na siya yesterday mula sa USA, di ba? So, yon kasi nagbakasyon siya sa USA. So, syempre, pinagkaguluhan siya doon sa airport, ang bongga. Tapos, ayun nga. So, syempre, may mga ilang interview sa kanya. Ayun palang evening gown, wala pa palang deklarasyon yon. So, si Kun An lang ang nag-declare. Alam mo naman si Kun An, bida-bida. Charot. So, yon. Si Kun An, yes, naiintindihan ko siya yung honor. So, may right naman siya magsabi na, oh, ito ang winner, ito yung gusto ko. Para sa kanya, ang winner daw ay si Philippines. Eh, malay nyo naman, okay lang tayo nung, ano na yan, ng ating Kun An. Kasi si Kun An kasi minsan, alam mo yun, parang wala sa wisyo. Charot, kung ano-ano na lang sila sabi. Kaya yon. So, sabi naman ni Chelsea Manalo, wala pa daw deklarasyon. Pero doon sa national costume, yes, nanalo siya ng national costume. So, hindi ko lang alam kung magkakaroon ng homecoming parade din itong si Miss Universe Philippines or si Miss Universe Asia bilang Miss Universe Asia. Hindi ko alam. Pero kasi sa record, kasi at the end of the story, pag tinignan mo, top 30. Kailangan pa ba? So, yun. But, kung ibibigay, why not, di ba? It's a privilege for her. So, yon. So, ako, para sa akin, okay lang na bigyan, okay lang din na hindi. Pero sana magkaroon ng press con para mas bongga, di ba? So, yan. Ay, nako, congratulations sa atin. Nakakaloka talaga ang Miss Universe. Pag Miss Universe ang pinag-uusapan, talagang, alam mo yon, nakakapanghinayang yung mga pinapadala natin. Hindi ko alam kung sadyang hindi pa talaga panahon para makarating tayo sa top 5 or sadyang
sinasadya talaga nila yon. Hindi ko alam, wala akong idea. Pero I hope na sana sa susunod na taon ay makapalong man lang tayo uli sa top 5. Kasi last 2000, ano pa ba tayo nakapalo? 2021 ba? 2022, yung kay Beatrice Luigi Gomez, di ba? So yun, so swerte ni Beatrice, no? Sana makakuha tayo ng another Beatrice. Ganon! And good luck, di ba, sa atin. So magmi-Miss Universe Philippines naman na uli sa next month. Anyway, so congratulations again kay Chelsea Manalo Panalo. So tunay siyang panalo para sa akin. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Myanmar sa Miss Grand. Go na daw para sa Miss World. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, she's trying hard. Kasi parang feeling ko, pinupush niyang maigi talaga yung sarili niya para sa corona. But kung ako sa kanya, siguro, I think she need take a time muna na parang magpahinga para maisip niya kung ano yung mga dapat gawin. Yung alam mo yun, yung para mas maging mature muna siya para sa mga pageant. Kasi katulad yan, Miss World, hindi biro yan. Ano ba ang advocacy mo? Ano ba yung ginagawa mo? Kung sasalang ka sa Miss World, you have to be ready kung gusto mong manalo. Kasi syempre, hindi naman yan porkit maganda ka lang o bongga lang yung itsura mo or pasarela mo, ay winner na. So, dapat i-compose niya rin yung sarili niya kung ano ba yung pageant na nilalabanan niya. Kung gusto niya pumunta sa universe, edi magpaka-Miss Universe siya para hindi siya na-El Tocuyo doon ng bonggang-bongga. At kung pupunta naman siya sa Miss World, ay magpaka-Miss World siya. Pero she takes a lot of time para sa preparasyon, lalo na kung sa Miss World. Kasi alam naman natin, ang Miss World, more charity, di ba? Hindi naman yung porkit na gumawa ka ng ingay sa Miss Grand, ay winner ka na. So, hindi ganun yon. So, pasalamat nga siya sa Miss Grand, eh, di ba? Napakita siyang potential na maka-second runner-up. Kung iba yan, nako, good luck sa kanya. El Tocuyo talaga ang labas niya, lalo na kung pupunta siya sa Universe o sa Miss World. So yun, pag-isipan, pag-aralan at ihanda ang sarili. Ayun yung dapat gawin ng Miss Myanmar para mas pumalo sila at mas makuha nila kung ano yung goal nila. Hindi yung, hala, salang lang tayo kasi ganito. Hala, gumawa tayo ng ingay. Papansin tuloy ang dating nila, diba? So, yun. But good luck and wish all the best para kay Miss Myanmar. Ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Nabigyan ng courtesy call etong ating first runner-up sa Miss Grand dito sa Senate. Eh di bongga, di ba? Diyos ko, di ba? Sa history ng beauty pageant, hindi sila basta-basta nagbibigay ng courtesy call sa mga beauty queen. So, napakaswerte kasi dito napakita natin kay Mr. Nawaz kung gaano nga ba ka-importante ang Miss Grand sa ating bansa. At sana nakikita niya yung pagpapahalaga natin. So, ang Miss Grand naman, wala naman akong masabi sa Miss Grand. Para sa akin, best pageant. At nakikita ko na ginagawa nila yung best nila. So, ayun nga lang, wala pa sila yung mga tawag dito, advocacy, na sana gumagawa sila ng charity. So, more on business kasi talaga ang Miss Grand. Dapat maintindihan natin yon. Pero kung pag-uusapan natin yung production, everything, talaga naman very grand, di ba? So, yon. Ayun, nakita naman natin kung paano binigyan ng halaga ng Pilipinas ang salubong dito kay CJ Opiasa, napakabongga, at saka yung damit na sinuot niya, nagawa ni Mac Tumang, na talaga namang masasabi ko, winner, di ba? So, yon. So, para sa akin, bongga at winner. So, sabi nga nila, what if daw kung sumali daw si Jasmine Bungay dito sa Miss Grand Philippines? To be honest, potential. Hihanda nila si Jasmine Bungay. Kasi magaling sa communication skills, magaling yung kanyang pasarela, merong class, beautiful, and I think potential para sa corona ng Miss Grand, di ba? So, sana may handa nila from this year until next year. Para sa 2026, malay mo, maisipan niyang sumali sa Miss Grand International. So, yes, bet ko. Jasmine Bungay para sa Miss Grand International 2026, why not? Diba? So, yun. Kasi may beauty, plus nandoon na
maganda ang character, plus magaling to pagdating sa pasarela, pasabog, eksenadora, so winner para sa akin. So why not? So yon. Pero tanong, gusto ba ni Christine Ann Perez yan? So yon. At ito ang sumunod natin, chika, syempre, Miss Cosmo. Masama na naman masasabi mo sa eksena nila na ang sash daw ay kinuha pa daw sa ganitong mga collaboration. Wala akong pakialam. Charot. So yon. So ang pagkakaintindi ko, ang Miss Cosmo, una, isa tong bagong pageant na talaga namang with tawag dito, credibility na tinatawag. Kasi syempre, dito si Paula Sugar, at tapos sabi nila, pasabog, maganda, malaki. Nakita naman natin na ginawa naman nila yung best nila. Pero ang ayoko sa pageant na to, yung money maker, yung botohan na puro pera, tapos ang ending, tapos nga ang kandidata. So, lalo na yung ginawa nila kay Atisa Manalo na hindi man lang nila inilusot doon sa top 5. Hindi ko alam kung sinadya nila yon, hindi ko alam kung hanggang doon lang ba talaga si Atisa. Pero syempre, iba ang caliber ng isang Atisa Manalo. And I think she deserved more. And then after noon, syempre nakakawalang gana. Tapos ngayon, mapapansin mo, wala namang ginagawa ang Miss Cosmo. So, hindi ko alam. But I wish all the best para sa pageant na to. And I hope na sana magawa nila yung target talaga nila na kung ano ba ang motibo nila kung bakit sila nagpa-pageant. Sana yung reyna nila ngayon ay may magawa na bonggang-bongga na maganda. Hindi lang yung parang masabi lang na Miss Cosmo sila or mapag-usapan sila. So dapat nandoon talaga kung ano ba yung target talaga nila as a Miss Cosmo Corporation or organization, di ba? So yon, kasi napaka-importante no na ano ba talaga ang pageant na to at ano ba ang credibility ng pageant na to. So napaka-importante no. So sana magawa nila yan at mapakita nila sa atin. Lalo na ngayon, syempre, dismayado ang mga Pilipino, di ba? So, yon. Kaya, good luck sa kanila sa susunod na taon. Anyway, so tingnan natin kung sino ang ipapadala natin. At, ayan, mag-ingat na tayo kung paano tayo susuporta sa kanila ng bonggang-bongga. Kasi, mahirap na ginawa nila tayong uto-uto. Charot. So, yon. So, anyway, good luck sa Miss Cosmo and I wish all the best para sa pageant nila ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, I hope na sana makita nila kung ano yung mali, kung ano yung dapat nilang ayusin, at kung ano ang pagandahin pa nila, dapat nilang ipagandahin. Diba? So, yun. Laban lang, Miss Cosmo. Kaya ninyo yan. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Tiwala lang tayo. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.